Bakit ka humahawak ng ganyan? Bitawan mo. Si Xiaoqui ay akin. Mayaman si Zuyu. Mayaman si Wang. Noong nakaraan, kung hindi niya pinilit na pakasalan si Xiaoqui, niloko niya ako na bilhin ang mga ito. Mga damit na hindi maibenta. Sa huli, pinabayaan pa si Xiaoqui. Pahirap sa tatlo. Itong asong ito, Lin Yaozong. May utang ka pa sa akin. Sa tingin ko mas mabuti, na ibigay mo si Xiaoqui sa akin, ano? Mayaman. Ibebenta natin ang mga damit na ito. Agad kong ibabalik ang pera mo. Pwede ba? Itong mga kalat nyo. Kailan pa kaya mabibenta? Itong mga bagay na ito, ay talagang pinili ko. Mga unsold items. Para lang manloko. Nangutang si Lin Yaozong, kung mabenta niya at mabayaran ang utang. Paano ko pa makukuha si Xiaoqui? Noon, ikaw ang paulit-ulit. Na nag-utos kay Xiaozong na ibenta ang bagay na yan. Ngayon, ganyan na naman ang sinasabi mo. Tinakot ko ba siya gamit ang kutsilyo? Isa pa, pinayagan ko naman kayo. Gaano nakatagal kayong nagbebenta? Kayo'y mga pulube. Tinatagalan nyo lang. Ayaw niyong magbayad. Ganito na lang. Ibigay niyo si Xiaoqui sa akin. Ika-cancel na lang natin ang utang. Ano sa tingin nyo? Mura, di ba? Choir. Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa ninyo? Utang pa kayo sa akin, Pamilya Lin. At saka, huwag niyong isisi sa akin ito. Kung may dapat sisihin, siyang dapat sisihin ang pamilya ninyo, na itong magastos na anak. Nakatukoy ng mga keyword. Na-activate na ang sistema ng cashback para sa magastos. Magastos at makakakuha ng 10 beses na cashback. Mas marami kang ginastos. Mas marami ang cashback. Gawin mong todo ang paggasta, host. Sa unang misyon, balik tulong ng 100-fold. Pabalik sa gastos. Sistema. Kapag meron ito, siguradong madadala ko ang tatay, nanay, at si ilan na nakababatang kapatid. Sa magandang buhay. Ngumiti. Ganito na nga. Kung naintindihan mo na, ayos na. Hindi mabenta ang mga damit, kaya kailangan mong mag-isip pa ng ibang paraan. Choir. Halika na. Huwag mong hawakan ang kapatid kong babae. Damit. Sigurado akong mabibenta ko ito. Damit. Sigurado akong mabibenta ko ito. Nabaliw na yata. Ek. Huwag kang mag-alala. Kung ganun, magtataya ako sa iyo. Kailangan mong maibenta ang damit. At ang ating utang ay mawawala na kung hindi mo ito maibibenta. Ngayon, kailangan mong kunin si Xiaoqui. Ihatid mo sa kama ko. Nangangarap ka. Sige lang. Kaya't ito ay isang kasunduan. Ang anak ng Lin na ito ay talagang magastos. Sa wakas ay nabaliw na. Iyan ay kanyang tunay na kapatid na babae. Nagpakasal kay Wang Yufu. Itinulak ang tao sa hukay ng apoy. Sino ang tinutukoy mo? Malaking sele. Ang damit na originally ay 20 piso. Ngayon ay 1 na lang piso. Piso. Hindi ka matatalo sa pagbili. Hindi ka maluloko sa pagbili. 1 piso. Nabaliw na. Sasabihin ko sa inyo. Yung damit niya. Siguradong may sira ang kalidad. Kung hindi, bakit? Mababa ang presyo. Huwag na kayong bumili. Huwag kayong bumili. Tingnan mo. Yung katawan ng batang Lin. Parang pangmodelo. Malapad ang balikat, manipis ang baywang. Mukhang maganda. Hindi mo masabi. Yung batang ito ng Pamilya Lin. Kahit na magastos. Pero talagang gwapo. Kung ang damit ay may anumang problema sa kalidad, maari ninyo akong lapitan para sa refund. Bukod dito, masaya ako ngayon. 1 piso. Makakabili ng 2 damit. Nakamonitor ng magastos na ugali. Bumalik ang 100 sa account. Nakamonitor ng magastos na ugali. Bumalik ang 200 sa account. Hindi ka ba natatakot na may problema ang mga damit na ito? 1 piso bawat isa. Kahit na sumabog, sisigaw pa rin ako. Napakamurang damit na ito. Bumili na, sayang kung hindi. Tama, tama. Pera sa mga luho. Lahat ay naayos na. Matagumpay na natapos ang unang pamimili. Magpatuloy sa pagsisikap, host. Naalala ko.
Utang ko sa'yo ay 300 piso siguro. Kahit na ikaw iyon. Nananloko sa akin para sa pera ng pagbebenta ng damit. Pero itong pera na ito, kung gusto mo. Siwang na batang ito. Talo na siya sa sugal. Hindi na siya dapat magpakita ng mukha. Kunin mo na ang perang ito. Ako, sabi ko, kailangan ko ba ito? 300 piso lang. Kayo lang naman ang mga dukha dito. Akala nyo, mahalaga ito. Ayaw ko na. Oh, ganoon ba? Sige na, narinig ng lahat. Ang utang niya sa akin. Simula ngayon, wala na. Sa hinaharap. Hindi na ito maaaring gamitin. Para takutin si Xiaoqi. Paano mangyayari iyon? Si Yufu ay hindi ganitong tao. Nakapagbenta lang ng ilang damit. Akala mo kung anong kakayahan niya. Masyadong halata. Gagawa ako ng mga lihim na hakbang. Itong babae, kailangan kong makuha siya ngayon. Lumayo ka. Bakit ganito ang taong ito? Walang modo talaga. Hindi ba't sinabi na itong batang Lin ay tamad na tamad? Ngayon parang hindi na. Tama nga. Ngayon at dati parang ibang tao na. Pero sa totoo lang, hindi ba't nagiging luho pa rin ito? Isang piraso, isang item. Talagang iba na ito kumpara sa dati. Anak, ngayon ay. Huwag mong isipin na ngayon. Ganyan. Hindi kita pagsasabihan. Sino bang nagbebenta? Nakatulad mo magbenta. Ay naku. Bilisan mo na. Hanapin mo pa. Saan kaya ito pupunta? Xiaozong. Tatay. Inay. Xiaozong. May nakita ba kayong? Si Xiaokui. Sa hapon siya nagpunta. Sabi ay pupunta sa kuha ng tubig. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa na? Wang Yufu. Siyang may kasalanan. Walang iba kundi siya. Tama. Sistema. Nandito ako. Matutulungan mo ba akong hanapin? Saan si Xiaoqi? Pasensya na. Ang sistema ay para lang sa cashback. Hindi kasama ang paghahanap. Sa saklaw ng responsibilidad, bigyan mo ako ng isang pahiwatig. Kung hindi, mapapahamak si Xiaoqi. Wala rin akong magagawa para sa'yo. Gawain ng cashback. Humiling na sa pangunahing sistema na maibigay ang function ng ilong ng aso. Oras ng pagtuturo gamit ang amoy, 10 minuto. Mga side effect. Pagkatapos gamitin sa loob ng 10 minuto. Sistema ng wika ng host. Maaari lamang maglabas ng tahol ng aso. Maaari bang malaman kung tatanggapin? Tatanggapin. Tatanggapin ko ang anumang side effect. Na ipamahagi na. Ilang. Natagpuan na. Sa disyerto sa silangan. Mabilis, hanapin ang mga magulang. Hihi. Mahal na bata. Heyo. Talagang bihira ang tao. Mahal na bata. Umalis ka. Choir Ikaw rin. Sobrang malambot. Kailangan pang pilitin. Aking kuya na maging matigas. Umalis ka. Umalis ka. Tulong. Kuya. Tulong. Pakita mo sa akin kung nasaan ka. Akala mo ba? Andito pa ba si kuya para iligtas ka? Matapang ka. Ay nako. Nandito na ako ngayon. Walang anuman na ikinahihiya. Pagkatapos ng gabing ito, malalaman ng buong baryo na gusto mong magpakasal sa aming angkan. Haha. Sasabihin ko sa'yo. Maging masunurin ka. Huwag mong gawing mahirap ang sarili mo. Sino? Walang anuman. Huwag kang matakot. Nandito na ang kuya. Ngayon, aalisin ko ang hayop na iyon para sa iyo. Ikaw, cute na bata. Paano mo ito nahanap? Bilisan. Diyan. Bilisan mo. Patawarin mo ako. Hindi na ako mangahas. Cute na bata. Hintayin mo ako. Nangangahas ka pang magbanta.
Ang ginawa mong panggagahasa at pagsubok na manggahasa, maghanda ka na sa kulungan. Tara na. Xiao Kui. Pasensya na, hindi ko na alagaan ng mabuti ikaw, kapatid. Huwag kang mag-alala. Sisingilin ko. Sa hinaharap, hindi na mangyayari ito. Walang cute na makakasakit sa iyo. Nahanap na ba ang balde natin? Isa na lang ang natira sa atin. Nahanap na natin, ayos na ayos. Bukas dadalhan ko kayo ng bago. Ako na ang bahala sa mga ganitong bagay. Ikaw lang. Tama na. Sa oras na ito, nagawa ko nang na maapektuhan si Xiaoqi at napilitan magpahinga sa eskwela. Ikaw lang. Mag-aral ka ng mabuti. Okay ba? Talaga. Maaari pa akong bumalik sa paaralan. Siyempre. Sasamahan ka ng kuya mo. Ayos. Tamang-tama. May klase ako sa paaralan bukas. Pupunta ako para isumite ang aplikasyon mo. Ang galing. Itong tanga na ito. Nahuli sa harap ng napakaraming tao. Ngayon. Mahirap na siyang ipagtanggol. Ayan. Nandyan si Kuya Fiu. Hayaan siyang maghintay ng 2 araw para matutunan ang leksyon. Kapag lumipas na ang init ng sitwasyon, saka na lang tayo maghanap ng tao. Gamitin ang pera para iligtas siya. CJ. Lin Yaozong. Lin Kuei. Pamilya Lin. Hindi pa tapos ang usapan. Yilan, aplikasyon sa pagpasok. Nakatanggap na. Binawi sa akin ang direktor. Sabi pa nga nilang papatalsikin ako. Maaaring. Hindi na talaga kita matutulungan. Director. Si Wang Yufu, ang kuya niya si Wang Yukai. Siguradong nandito siya para ipagtanggol si Wang Yufu. Pupuntahan ko siya ngayon at tatanungin. Sinasabi ko lang sa'yo habang nadaan. Wang Yukai. Kaya pala. Sandali. Sasama ako kay Xiaoqi. Gusto kong makita kung ano talaga itong si Wang Yufu. Ano ang nangyayari? Magandang umaga. Isang bagong araw. Tandaan mong magsikap sa pag-aaksaya ng pera ha. Sandali lang kayo. Babalik ako sa kwarto. Kumuha ka ng isang bagay. Alainan. Pumasok na kayo muna. Hahanapin ko si principal. May konting bagay lang. Alainan. CJ. Ikaw ay. Kumusta? Ako ang kuya ni Lin Kui. Gusto ko sanang tanungin. Bakit na-reject ang aplikasyon niya para pumasok? Sa paaralan. Ito. Kailangan mong tanungin si Director Wang tungkol dito. Ako na bahala dyan. Dati sana. Hinahanap ko si Gianji. Kinyilan, para tulungan akong maghatid ng mga dokumento. Pero si Director Wang, hindi lang tinanggihan ang aplikasyon ng kapatid kong babae. Sinabi pa niya na dapat tanggalin si Gianji. Hindi ito. Walang magagawa, kaya nandito ako para hanapin ka. Siguradong, may problema sa mga datos. Mas mabuti pang tanungin mo si Director Wang. Tanungin mo siya. Sige na nga. Dapat sana. Naisip ko, nadalhin ang kapatid kong babae dito para mag-aral. Tingnan mo, luma na ang mga kagamitan ng paaralan. Naisip ko pang mag-donate ng kaunting pera para sa paaralan, para ma-update ang mga kagamitan. Kung ganun ang sinasabi ninyo. Sige na nga. Sandali. Ay naku, pero sa totoo lang. Marami at magulo ang mga dokumento sa pagpasok. Hindi maiiwasang magkamali si Director Wang. Tungkol sa donasyon. Totoo ba iyon? Siyempre, totoo iyon. Bakit ko kayo isahan? Pero, may 2 munting hiling lang ako. Hindi ko alam. Pwede ka ba ang? Siyempre. Sabi mo. Mag-alala ka. Ako na ang bahala dito. Ngayon, puntahan na natin si Director Wang. May konti pang oras ang kuya mo. Kaya lang makakarating na dito. Muna kang maupo sa lugar ko. Uhaw ka ba? Pupunta ako para kunin ang tubig para sa'yo. Kinyilan, matagal na kitang pinapahintay dito Director. Ito po ay, sabi mo, na tinanggal ka na. Pero nandito ka pa rin. Anong ibig mong sabihin?
Dumating ako ngayon para tanungin ang direktor. Ano ang dahilan ng pagtanggal sa akin? Bilang isang guro, araw-araw, sumasama kay Lin sa pagtitinda. Nagsusumuka sa publiko. Ito ba ay isang itsura ng isang guro? Bakit hindi pwedeng lumabas sa publiko ang isang guro? Hindi naman katulad ng King Dynasty siguro. Gog. Hindi ko kailanman abala ang trabaho ko. Pinuno. Yung dahilan mo. Hindi ito mga dahilan. Guro Kin. Pinapayuhan kita. Mas magandang huwag nang makipaglaban pa. Mag-ayos ka na ng gamit. Sabi ko na. Natanggal ka na sa trabaho. Kahit magreklamo ka pa sa prinsipal. Hindi ka na makakabalik. Ikaw. Ito ang pang-aabuso mo sa kapangyarihan. Sige, ano man ang sabihin mo. Mabilis, ayusin mo ang mga bagay mo. Huwag mo akong pilitin na tawagin ang gwardiya. Kapag nangyari iyon, walang sino man ang magiging maganda ang tingin. Gagawin ko ito para sa iyo. Bunso ng rapist. Nagsimula na ang galit. Sa taong katulad mo, dinala ka ng mga magulang mo sa paaralan. Para lang makasama ang mga estudyanteng ito. Ikaw, babae, huwag mong isipin na nandito. Hindi ko kayang saktan ka. Tigil. Anong ginagawa mo? Yan na. Walang kailangan ipaliwanag. Tinanggal ka na. Naririnig mo ba, Guro Kin? Huwag ka pang mag-ayos ng gamit. Ang sinasabi ko ikaw yun. Director Wang. Ay, principal. Bakit ito? Bakit ako tinanggal? Naririnig mo ba, Ginoong Wang? Mabilis na ayusin ang mga gamit. Narinig mo ba si Ginoong Lin? Ano ang sinabi niya? Mabilis na ayusin ang mga gamit at umalis. Sa hinaharap, ang posisyon ng direktor ay hahawakan ni Guro Kin. Tapos, agad na asikasuhin ang pansamantalang proseso ng pagpasok sa trabaho. Ano? Sa tingin nyo, ayos lang ba ito? Tungkol naman sa donasyon. Oh. Mukhang naintindihan ko na. Alam sobrang tapang mo naman. Ginamit mo pa ang donasyon para lokohin ang prinsipal. Sa totoo lang, balak ko sana gamitin ang bahay ko para mag-donate sa paaralan. Lin Yaozong, sigurado ka ba? Lin Yaozong, sigurado ka ba? Tagapagmana, sigurado ka ba? Magbenta ng bahay at mag-donate. Alaynan, Lin Yaozong. Nabaliw ka na. Bukas, hindi ka na mabubuhay. Kung ganoon, salamat sa iyong suporta sa paaralan. Walang anuman. Punong guro, umalis na kami. Bukas. Papasok si Xiaoqi para mag-ulat. Direktor Wang. O hindi. Hindi ka na direktor. Tayo mga taong hindi kasali. Mas mabuting umalis na tayo agad. Huwag nang makaapekto. Nagtatapos na ang mga estudyante. Ikaw. Talagang pasaway ka. Ano yun? Sasamahan ko kayo. Talagang baliw. Akala nila na kapag pinasok si Lin Kui sa eskwela, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Magbebenta ng bahay at magdodonate. Tingnan ko kayo. Ngayong gabi, saan kayo titira? Kuya Yaozong, talagang binenta mo ang bahay. Paano ka babalik at magpapaliwanag sa mga magulang mo? Kayong buong pamilya. Saan kayo matutulog ngayong gabi? Mag-alala ka. May pera ako sa kamay ko. Huwag kang magbula. Kung may pera ka, bakit? Nagbenta ka ng bahay. Nagbenta ako ng bahay. Para makahanap ng dahilan. Para palitan ang bahay ng mga magulang ko. Yung bahay namin, sira at luma. Ngayon na bumalik ako. Hindi ko kayo pwedeng hayaan na magdusa nito. Benta na lang natin. Gabi, dadalhin ko kayo sa bayan. Para maghanap ng motel na tutuluyan. Motel. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng libreng oras. Dadaling kita sa bayan. Titingnan natin ang bahay. Pagdating ng panahon, hayaan nating si Kwikwi ay manirahan sa apartment. Okay ba? Totoo ba? Siyempre. Talaga siyang kasama. Hindi na gaya dati. Ang ganda talaga. Uy, sabihin mo nga. Uy, Xiaozong. Sino ba ang nagsabi sa school na ibenta mo ang bahay namin? Anong ibig sabihin yan?
Nagkamali ka ba? Ano ang mali? Hindi mo alam, di ba? Anak mo, ngayon sa paaralan. Talagang napakaastig. Ibinenta ang bahay nyo. Para mag-donate sa paaralan. Anong klaseng anak ito? Bobo ka ba? Ang tanga naman nito. Sabi ko sa'yo ngayon. Humingi ka sa akin ng titulo ng bahay. Ikaw, napakasayang tao. Nangyari ito. Akala ko. Natutunan mo na ito. Ako ngayon. Sinasaktan ko. Hindi kita matamaan. Huminto ka. Tatay. Ha ha ha. Huminto ka. Hindi kita matamaan. Tatay, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Sinasabi ko na nga na walang kwentang anak siya. Hindi na nga tayo makakain dito sa bahay. Benta niya ang bahay. Nag-donate sa paaralan. Sabi mo, parang tama ba to? Nga eh, napaka hindi ka pani-paniwala. Ay naku, itong tao. Hindi mapagkakatiwalaan. Natapos na ang pag-aaksaya. Nagsasagawa ng pagkalkula ng gantimpala. Tatay, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Ano ng paliwanag? Paano ka naman matatalo ng tatay mo? Ikaw ang mabuting tao ng ating baryo. Mabait na tao. Anong gulo ito? Tatay, bakit ka nandito? Yaozong. Why, Tiokin? Hinahanap mo ako. Narinig ko. Na ibinenta mo ang bahay nyo at idinonate sa paaralan. Ang batang ito, anong sasabihin ko sa'yo? Sa huli, para naman ito sa mga estudyante. Pero kayo, anak nyo, saan kayo titira balang araw? Uncle Kin, huwag kang mag-alala. Sa gabi, dala ko ang mga magulang ko. At si Xiaoqi pa rin. Pumunta tayo sa bayan. Manirahan sa bayan. Hindi ba mas mainit ang kalsada sa bayan? Kaysa sa aming na yon. Mas mainit nga. Tama nga. Sa bayan manirahan sa kalsada. Ganito na lang. Tingnan mo, ikaw rin. Nagawa mo ang isang magandang bagay. Sa aming bahay sa silong. May bakante pa. Sa mga araw na ito, kayo. Dapat muna doon kayo tumuloy. Sa bandang huli, mag-iisip pa tayo ng paraan. Totoo ba, Ginoong Punong Barangay? Ayos lang iyon. Salamat sa iyo. Walang anuman, Tiokin. Anak, makinig ka sa iyong ina. Hindi ba? Talaga bang matutulog tayo sa kalye? Paano ka makakakuha ng magandang bahay? Ang hirap naman ito. May talento ka talaga. Punong barangay, hindi ka pwedeng puro alaga lang. Sa pagtanggap nila. Naalala ko ang ating baryo. Yung bakal sa pabrika ng bakal. Hindi pa ba naibibenta? Ikaw na ang puno ng baryo. Hindi pwedeng ganon. Laging iniisip lang ang pamilya Lin. Hindi iniintindi ang ikabubuhay ng lahat. Sang-ayon kayo, di ba? Tama nga. Tama nga talaga. Tungkol sa pabrika ng bakal. Gagawa ako ng paraan. Itong batang Lin ay nag-ambag din para sa ating na yun. Kaya't ganito na ang napagkasunduan. Ayos na ito. Magsiuwi na kayo. Uwi na kayo. Huwag na kayong magtipon dito. Umuwi na kayo, umuwi na kayo. Tapos na, tapos na. Ilan? Ngayong gabi, ikaw at si Xiaoqi. Magtutulungan muna. Umuwi na kayo. Tatay, tungkol sa pabrika ng bakal. Anong gagawin natin? Sobrang dami nang nakaimbak sa pabrika. Medyo mahirap makabawi. Ako pa nga ang barangay captain. At deputy plant manager pa. Hindi pwedeng hayaan na mag-suffer ang mga tao sa baryo. Walang anuman. Basta magtrabaho ka ng maayos. Alaynan. Sisi kay Kinzeng na matandang tao. Kung hindi dahil sa kanya. Ngayon, ang pamilya Lin ay matutulog sa kalye. At magiging katatawanan ng buong nayon. Itong tatlong matandang ito. Bakal ng pabrika. Hindi mabenta. Nagmamalasakit pa sa bagay na ito. Pabrika ng bakal. Naalala ko, higit sa kalahati ng tao. Nagtatrabaho doon, di ba? Kung hindi mabenta ang bakal na ito. Hindi na makabawi. Ang posisyon niya bilang barangay captain. Nga. Ikaw at ang mga tao sa paligid. Mga nagbebenta ng bakal. May ugnayan kayo. Pagdating ng panahon. Isang utos mo lang. Sino pa ang may lakas ng loob na bumili? Doon sa kanilang sirang bakal na pabrika. Na bakal. Ay naku. Pagdating ng panahon. Hindi nila maibebenta ang kanilang bakal. Hihi. Tatay. Inay. Tingnan mo na. May dala akong magandang bagay para sa inyo.
Nangungulimbat ka na naman. Tatay. Ay naku. Tatay. Pwede bang magtiwala ka sa akin? Nang kaunti. Ang mga ito, lahat ay binili ko. Ng sarili kong pera. Nagsisinungaling ka. Kung may pera ka, magagawa mo ang. Nabenta na ang bahay natin. Makinig ka sa akin, Itay. Inilagak ko ang bahay natin. Bilang collateral. Hindi ba't? Nasa isip ko. Nadalhin kayo. Para makatira sa magandang bahay sa lungsod. Maagang-maaga pa lang pumunta na ako sa bayan. Para maghanap ng bahay. Itong mga to, ay mga dala ko lang. Para sa inyo. Ito, anong ibig sabihin nito? Tatay. Inay. Ngayon talagang may pera na ako. Hindi ko na iniisip. Na pinahirapan kayo. Sa halos kalahating buhay. Gusto kong maipakita ang aking paggalang. Ayaw ko nang ipatira pa kayo. Sa maliit na sira-sirang bahay na iyon. Natatakot kaming hindi kayo sumang-ayon. Kaya ako. Ay. Ikaw, anak. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo sa iyong tatay at nanay. Natatakot kami sa iyo. Baka lumabas ka at magnakaw ng pera. Saka naman, yung bahay. Tayo ng nanay mo ay nakatira na. Ng kalahating buhay. Hindi rin namin kayang iwanan. Ay naku. Lumalaki na ang anak. At nagiging maunawain na. Masaya sa puso. Yung bahay na iyon. Hayaan na lang. Ay naku, ang isip ko. Nanay. Pupunta na ako ngayon. Para bawiin ang bahay. Pagdating ng panahon, ayusin lang ang bahay. Hindi ba't magiging maayos na? Tatay, nanay, maghintay kayo dito sa ilan? Tapos na klase. Babalik ako sa pabrika ng bakal. Kamakailan lang. Nag-aalala ang tatay ko. Di niya alam kung bakit. Pupunta ako para tingnan. Saktong-sakto. Gusto ko ring pumunta sa pabrika ng bakal. Sama-sama tayo. Alaynan. Tatay Zhang. Anong nangyari sa inyo? Mukhang malungkot kayo. Ay naku. Ang iyong tatay. Hindi ba siya nag-aalala? Hindi ko alam kung bakit. Yung mga kalapit na lugar. Mga nagbebenta ng bakal. Hindi bumibili. Ng bakal namin sa pabrika. Sabi nila. May nakasamaan kami ng loob sa pabrika. Ngayon nasa imbakan. Nakapindot ng 300 toneladang bakal. Hindi ba siya nag-aalala? Sino ang kanyang naiinis? Hindi ba? Noong gabing iyon. Akala ko rin ay siwang na bata. Ang naglagay ng hadlang. Ang 300 toneladang bakal. Nagkakahalaga ng 4 o 500,000. Malapit na ang sahod ng mga manggagawa. Dito sa akin. Dapat sana. Pumunta ako para bumili ng bakal. Para sa pagtatayo ng bahay. Tio Qin. Pakiusap, tanggapin mo ang aming pamilya. Hindi rin ito madali. Kung hindi, ikaw, bakal. Binili ko na. Sa pagtayo ng bahay na ito, mga 8 hanggang 9 na tonelada lang. Ngayon, mayroon ng 300 tonelada. Ito, ano ang gagawin natin? Hindi ba? Oy. Hindi na mabebenta ang bakal na ito. May oras ka pang makipag-chat. Punong bayan, ikaw ang bise-punong guro ng ating baryo, ng pabrika na ito. Kung hindi mabebenta ang bakal na ito, hindi lang ang mga manggagawa ang hindi makakatanggap ng sahod, pati na rin ang mga benepisyo ng mga taga-bukirin. Hindi mo rin maibibigay. Ito ay nakakasama sa lahat. Tama nga. Ay naku. Hindi mabenta ang bakal. Mas alam mo kung bakit, di ba? Ha. Ikaw ang hindi makabenta. Ikaw ang hindi makapagbigay ng sahod. Ikaw rin. Anong pakialam ko dyan? Ha? Ikaw. Walang anuman. Batang Wang. Kung wala kang ginagawa, may patakaran sa pabrika, na hindi pwedeng pumasok ang mga hindi otorisado. Sino ang nagsabing wala akong ginagawa? Pumunta ako rito. Para bumili ng bakal. Punong baryo. Ganyan mo ako. Pinalayas. Mali yata. Totoo ba? Gaano karami? Kahit gaano karami, kukunin ko lahat. Siyempre, lahat ito para sa nayon na ito. Wow. Mayroon tayong 300 tonelada. Sigurado ka? Naman, pero... ako lang magbibigay ng 10,000 piso. Ha? Ay, ito. Paano naman ito pwedeng mangyari? Ang batch namin ng bakal. Hindi bababa sa 40,000 piso. Ikaw,
May talento ka. Nagkamali ka ba? Kung gusto nyo, ibenta nyo. Ako, 10,000 lang ang ibibigay ko. 10,000 lang. Ah, ang sama mo talaga. Tanging 10,000 lang. Ang sama mo talaga. Nang aabuso sa kahinaan ng iba. Benta. Ah, Kuya Kin. Wala na akong magagawa. Kung hindi pa rin nila makuha ang pera, hindi na makakabuhay ang mga manggagawa. Sandali lang. Maliban sa bagay na iyon, may isa pa akong kondisyon. Ano yun? Ipakasal mo ang iyong anak na babae. Sa akin. Hehe. Ah. Nabaliw ka. Sa totoo lang, dapat kayong sisihin. Sabi mo, kayo ng ama at anak, dahil kay Linya Ozong, laging salungat sa akin. Nandito ako ngayon. Bibigay ako sa inyo ng 3 minuto. Pera ba? O tao? Dati, nakatuon ang isip ko dito. Sa babaeng kay Linya Ozong. Walang interes. Pero siya ay para kay Linya Ozong. Pinahirapan ang aking kapatid na lalaki. Ang tatay mo, ay isang taong walang malinaw na iniisip. Haha, ayos lang. Mas magiging maingat ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Walang anuman. Ah. Hindi mo na kailangang isipin. Hindi. Pero, maaari. Ano, ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo, ay gusto mong magutom ang mga tao na ito. Lahat sila. Tito Kin. Binili ko ang mga bakal na ito. Lahat. Ikaw. Anong sinasabi mo? Sigurado ka ba? Ito ay hindi bababa sa 40,000. Ganon ang kalaking pera. At saka, magbibigay ako ng 1,000,000. Magbibigay ako ng 1,000,000. Ano? 1,000,000. Anong sinasabi mo, Xiaozong? Ito ang tamang presyo. Ibig sabihin, ibebenta ito ng 5,60,000. Saan ka nakakuha ng 1,000,000? Hindi nakapagtataka na sinasabi nila na ikaw ay mapag-aksaya. Hindi. Nakikita kita. Huwag ka nang magpanggap dito. Anong balak mo? Hindi ka ba natatakot? Itong matandang ito, ibebenta ang minamahal mong babae. Sa akin. Ha? Ikaw? Ha ha ha. Nagpapanggap na mayaman. Ano bang pinapanggap mo dito? Nagbenta ka na ng bahay at nag-donate ka na. Huwag ka nang magyabang. 1,000,000 pa. Kaya mo bang ilabas ang 1,000? Gago. Anong sinasabi mo? Kuya Zhang. May telepono ba sa pabrika? Pahiram naman. Meron. Nandoon sa mesa. Hello, manager. Nasaan ka na? Nasa pintuan na. Darating na ako. Huwag kang mag-alala. Bakit? Wala dito. Nagpapanggap na mayaman. Kung hindi makapagbigay ng pera, huwag nang magpanggap. Bakit? Wala dito. Nagpapanggap ka lang. Kung hindi ka makapagbigay ng pera, huwag nang magpanggap. Kayo ay Ginoong Lin. Naghihintay ka na siguro, no? Kasalanan ko to. Ang tagal kong nagpadala. Buksan mo na. Ay naku. Ang daming pera. Ganito karaming pera. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera. Ay naku, malaking halaga. Linya Ozong. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Alainan. Wala ka bang ginawang masama? Tiyokin, lahat ng ito ay mula sa aking mga negosyo noon. Hindi ba utang lahat yan? Tinitingnan kita. Itong mga to, lahat yan utang sa mataas na interes, di ba? Yung bagay na yan, huwag na huwag mong hahawakan. Xiaozong. Mapapahamak siya. Nga, talagang akin ito. Dapat sana, ipakuha ko sa manager ang 200,000 para bumili ng bakal. Ngayon, ibibigay ko muna sa'yo para sa emergency. Ang natitirang 80,000, magpapatibay tayo ng kontrata. Pinipilit ko ang bangko. Agad nilang ililipat.
Hindi mo na kailangang magpumilit pa. Babalik ako. Titignan ko na lang silang ayusin ang mga papeles. Sa makalawa. Hindi pala. Bukas. Dadalhin ko na ang pera bukas. Leslie. Hindi ka naman siguro. May only 20,000 lang. Kung hindi mo mailabas ang 80. Wag naman sanang pagtawanan tayo ng lahat. Ha ha ha. Manager, tingnan mo. Gaano pa ba ang natitira sa bankbook ko? Na-review ko na noong pumunta ako dito. Sa loob, tamang-tama, 800,000 ang laman. Ganon na ba ang okay? Kung natatakot kang manloko ako. Bakit hindi? Tayo pumunta sa bangko. Isa-isa nating bilangin. Hindi ko makita na ikaw ay medyo seryoso. Ha 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 ha. Ikaw, haha. Paano? Ikaw lang. Ang gustong manakit sa akin. Lumabas ka at magtanong-tanong kung sino ang tatay ko. Ginoong Lin, kaya maghanap ka ng tao. Pumunta ka na at ayusin ang kontrata. Babalik ko na ito agad. Ipapabilis ko ang proseso para sa iyo. CJ. Sa kanyang account, ay natira na lang ang 800,000. Bumili siya ng bakal. Kaya naging mahirap na naman siya. Hindi mo magagawa. Naituring siya bilang Diyos ng kayamanan, di ba? Nagsasalita ako kay Ginoong Lin. Bakit ka nakikialam? Sa ganyang ugali ni Ginoong Lin. At sa kanyang isip, kikita siya ng 800,000. Hindi ito isang bagay na mangyayari sa isang iglap. CJ. Magaling kayong lahat. Tingnan niyo lang ako. Anyway. Ingat sa pag-alis, walang hatid. Walang tao dito sa susunod. Anyway. Ha ha ha. Ha, sobrang saya naman ng pag-aaksaya na ito. Tama, tama, tama. Napakabuti nito. Tama, tama, tama. Ay naku. Ang gwapo-gwapo mo naman. Yaozong. May kasintahan ka ba? May batang babae na na-in-love sa kanya. Naghahanap ng kasintahan. Sing na ang kontrata. Tapos na ang pagbagsak. Nagsimula nang magbigay ng 10 beses na balik. Halos 1,000,000 ang kabuuan. Binabati kita, host. Bilisan mo. Anong ginagawa mo? Umalis na ang anak ko. Oh, oh, oh. Ha ha ha. Itong batang ito, talagang iba na siya ngayon. Yilan. Huwag ka nang magalit. Pakinggan mo naman ako. Ay naku, sinasabi ko sa kanya, talagang wala kaming anuman. At saka, hindi ko naman siya gusto. Alam mo naman yan. Gusto kita. Alam mo naman, na gusto ko ikaw. Paano ko malalaman kung sino ang gusto mo? Bakit hindi mo alam? Hindi na ako galit. Tama, kaninang umaga. Bumili rin ako ng damit para sa'yo. Dam, anong sukat mo? Ayos lang ba ito? Siguro. Bakit bigla kang mabait sa akin? Hindi ako biglang naging mabait sa iyo. Noon pa man. Masyado akong masama sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, doble ang gagawin kong kabutihan sa iyo. Kuya Kin, nandito na. Bakit hindi pa dumarating ang manager? Wang Yufu. Hindi ka ba nahuli? Talaga bang ini mong lugar? Makakulong ako magpakailan pa man. Haha. Dito tayo nagkikita. Ikaw. Tama. Dumalo lang ako sa meeting. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ako. Ang bagong direktor ninyo. Lang anuman. Hindi ko alam kung anong koneksyon ang ginamit niya. Pinalayas ang matandang direktor. Ay, sa edad ko na ito. Hindi akma na makipaglaban sa kanya. Ang taong ito ay mapang-api. Tiyokin, huwag kang magmadali. Mag-iisip ako ng paraan.
Xiao Zong ah. Gusto mo bang pumasok sa pabrika ng bakal? Ah, noong nakaraan, mas masahol pa ang pag-aabuso ng mga may-ari ng lupa. Sino bang sinasabi mong may-ari ng lupa? Hindi. Walang may-ari ng lupa na katulad mo, na kayang mag-abuso sa mga tao. Kahit na gustuhin ng may-ari ng lupa na gawin ito sa buong buhay niya. Hindi niya ito may isip. Kaya papalang pagsamantalahan ang tao. Ikaw, isang pulubing tao. Pamahalaan ang isang pabrika. Napakalaking bagay. Kaya mo bang isipin iyon? Napakakakaiba naman. Hindi ko alam. Paano pamahalaan ang pabrika? Pero nakikita ko. Hindi mo rin alam kung paano maging tao, ano? O baka hindi ka pa nakakakita ng tao. Sino ba ang sinisigawan mo? Come here. Itaboy mo ang mga walang kwentang tao na ito. Palabasin mo sila. Akala niya kung sino siya. Ano nang ginagawa mo? Ayaw mo na bang gumawa? Sandali lang. Natatakot ka. Natatakot kang mapahiya, di ba? Nandito lang. Lumuhod ka at magbigay ng 2 malalakas na pagbati. Tapos umalis ka na. Ako? Bakit ako aalis? Hihi. Anong pinapakita mo sa akin dito? Mayroon akong ganitong malaking pabrika na pulong. Hindi ito para sa iyo. Na walang kinalaman. Sinasabi na pumasok na. Ah. Pangalawang tagapangasiwa. Kasama ba siya sa mga walang kinalaman? Pangalawang tagapangasiwa. Kasama ba siya sa mga walang kinalaman? Anong sinasabi mo? Walang magagawa eh. Sangguni ang bayan. Sabi nila, masyado akong magaling. Kaya kailangan akong pumunta sa pabrika. Para ayusin ito. Ayun nga. Napilitan akong dumating, di ba? Ikaw. Ngayon, ayos na. Isang bully hindi sapat. May isa pang gastador na dumating. Hindi na ito kayang tiisin. Mismo, ang overtime at pagbaba ng sahod ay nakakamatay na. Kung ganito pa rin ang mangyayari, ayaw ko na. Dahil naging deputy director ako. Sasabihin ko ang mga salita ko. Lahat. Magpapanggap na isang bagay lang. Mula ngayon, ang oras ng trabaho ng bawat isa ay hindi lalagpas sa 6 na oras. Lahat ng lampas sa 6 na oras. Hanapin mo ako para sa triple na sahod. Napaka-abusado. Hindi ako gagawa. Sandali. Ano ang sinabi mo kanina? Pangalan mo Eileen. Naging sobrang magastos ka na ba? Pumunta ka sa pabrika ko at natalo ka na. Ginoong tagapamahala. Huwag ka masyadong magalak. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Sa pabrika natin, napakababa ng sahod at benepisyo. Lalo na ang ilang tao. Masyadong kuripot. Simula ngayon, mga benepisyo sa sahod. 3 beses ang halaga. Totoo bang ganito kabuti? Totoo o hindi? Sa bawat pagkain, kailangan laging may karne. Hindi dito kumakain. Kunin mo na yung pera pangkain ko. Ang galing naman ito. Anong klaseng benepisyo ito? May sakit ka ba sa ulo? Nandito pa ang direktor ng pabrika. Kailan ka pa abutin? Nagsasalita na ang deputy director. Ha? Maliit na Zong. Alam ko na ikaw ay para sa kapakanan ng mga manggagawa. Pero, talagang, wala tayong ganong pera sa pabrika. Walang pera. Walang pera sa pabrika. Wala kang pera para magpanggap na mayaman. Sino ang nagsabi? Walang pera, hindi na ba pwedeng magbigay ng sahod? May isip ka ba sa sinasabi mo? Hindi ko naman sinabi yan. Kailangan bang gamitin ang pera ng kumpanya? Ang sinabi ko. Siyempre, ako ang kukuha ng pera. Magandang araw sa lahat. Pumunta kayo sa akin para kunin ang sahod. Ano? Kunin ang sahod. Maikli lang ang oras ng trabaho. Pero mataas ang sahod. Ikaw, hindi ka nagbibiro, di ba? Kuya Zhang. Naalala ko. Ikaw ang nag-aasikaso ng mga account sa pabrika natin. Tama. Itong pera. Hawakan mo. Mamaya sa gabi, bigyan ko kayo ng manok. Ang natitira, ibigay ko sa inyo ang sweldo. Dagdag na manok. May ganitong magandang balita pa. Yung sinasabi niyo na magastos, ganito pala ang paraan ng pag-aaksaya. Ano ang sinabi mo? Tama na. Ano? Hindi ko sinabi. Ang sinasabi ko ay gawin. Gagawin ang trabahong ito. Gagawin ang trabahong ito. Anong hinihintay pa? Hurry up at magpasalamat na. Pangalawang tagapangasiwa.
Salamat, pangalawang tagapangasiwa. Ayos. Napakaganda. Kukunin na ang pera. Bro, anong balita? Anong babae ang gusto mo? Umuwi ka. Anong nangyari, Fuji? Dahil pa rin sa, yung walang kwentang anak ng Lin. Ay, yung walang kwentang anak na iyon. Parang nababaliw. Ngayon, nagwawala sa pabrika at nag-aaksaya ng pera. Yung mga manggagawa sa pabrika, parang mga tanga na sumusugod. Hindi man lang ako. Pabrika manager tinitingnan. Ano bang ikinagagalit dito? Bukas, maghanap ka ng tao. Para ayusin siya. Paluin siya hanggang sumuko. 2 palo na lang. Tingnan natin kung may lakas pa siyang lumaban sa'yo. Nang harapan. Hehe. CJ. Ang cashback ngayon ay naipadala na, o host. Magpatuloy ka lang sa pagsisikap. Maganda itong galaw na ito. Magbibigay ako ng pera sa lahat. Makakakuha ako ng rebate. CJ. Sa susunod na overtime, magbibigay ako sa kanila ng 5 beses. Sino kayo? Lin Yaozong. Ang tagal mo namang dumating. Wang Yufu. Hindi mo ako kayang talunin. Kaya't naghanap ka ng ibang tao para saktan ako. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Ngayon, natatakot ka na. Bakit hindi ka kumilos noon? Pinili mong maging kalaban ko. Magtiwala ka. Ngayon, hindi ka makalapit dito. Baka masaktan ka pa. Mag-ingat ka next time. Anong pinapanood mo? Magkano ang binigay ni Wang Yufu sa inyo? Ako, 3 beses ang ibibigay ko. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Wala siyang pambili ng kahit ano. Nabenta na ang bahay niya para makabayad ng utang. Alam mo ba? Wala siyang pera para sa inyo. Huwag nang magsalita pa. Sige na, pumasok na kayo. Ano ba kayo ang sama ng ugali? Lin Yaozong. Sa tingin ko, ikaw to. Matibay ang buhay mo. O kaya? Lin Yaozong. Sa tingin ko, matibay ang buhay mo. O kaya? Tumigil ka. Anong ginagawa nyo? Yaozong. Walang problema. Ganyan. Para patas. Paano? Magpapatuloy pa ba kayo? Sila ay mga baliw na lahat. Nakikita ko na ngayon. Sino ang magtatanggol sa kanya? Bukas, lahat kayo ay papalayasin ko. Ako ang direktor dito. Wang Yufu. Kung may lakas ka, palalayasin mo kaming lahat. Paano ba si Yaozong sa amin araw-araw? Alam ng lahat sa puso nila. Ngayon, hindi pwedeng manood lang ng walang ginagawa. Habang pinapalo siya. Di ba? Di. Mga taong pawang pahirap sa loob at labas. Ay naku, saan galing ang mga batang ganito? Na ginawang ganito ang aming manager. Tulungan niyo siya. Mga kaibigan, bilisan niyo, tulungan niyo siya. Ano ang gusto niyong gawin? Ako ang manager. Saktan niyo siya, ako ang manager. Suntok, suntok, suntok. Dahan-dahan. Ay naku, saan galing itong mga pasaway? Binugbog ang aming manager ng ganito. Kami nga, balak na sanang tumawag ng pulis. Ako ang ating asosasyon para sa proteksyon ng mga manggagawa. Ikaw ba ang tagapangasiwa? Kamakailan ay nakatanggap kami ng maraming mga reklamo tungkol sa pagsasamantala sa mga manggagawa. Napatunayan naming totoo ito. At mayroon kang suspetsa ng pang-aabuso sa pondo. Kanselahin ang posisyon ng direktor. Sabay ka na sa akin ngayon. Bumalik tayo sa unyon para sa investigasyon. Mahal kong maliit. Maghintay kayo sa akin. Hindi ko kayo palalampasin. Paglabas ko. Salamat sa inyo sa mabilis na pagdating. Kung hindi, talagang mapapangiti si Wang Yufu na sobrang cute. Nakakatuwa. Hindi na tayo magtatagal dito. Uwi na kayo at magpahinga. Yaozong, gusto mo bang maging direktor ng pabrika? Ah,
Ako ba? Nga. Yung may apelyidong Wang ay tinanggal na. Ang posisyon ng direktor na ito ay naging bakante. Dapat ay, ang assistant na manager ang pumalit. At saka, sang-ayon naman ang lahat sa'yo, di ba? Tama ba? Kung ganoon, hindi na ako magdadalawang isip. Sa hinaharap, magtutulungan tayong lahat. Ayos lang. Ang aking pag-aaksaya, nasa inyo na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Anong nangyari sa'yo? Walang anuman. Naka-aksidente lang. Nakatapik ako ng paa. Walang anuman. Sige, umupo ka na. Huwag kang gumalaw. Hihipan ko ito. Halika. Umupo ka. Walang anuman. Tingnan mo ang mga kilay mo, ang tigas. Matulog na ang mga magulang ko. Ninaniwala ko sila na. Mag-overtime ka, Guro Qin. Mangangako pa siya ng kasinungalingan. Sige na. Bakit ang bilis mong mag-alala? Tama nga. Ngayon, may dumating na tao mula sa Union. Sabi nila kinansela na. Yung napakagwapong si Wang Yufu. Na posisyon ng direktor. Talaga ba? Alam ko na. Sa huli, bababa rin siya. Pupunta ako sabihin sa tatay ko. Ay. Kamusta, Boss Wang? Ako si Yang Jiang-kun mula sa pabrika ng bakal. Ako si Gi, Linya Ozong, ang tagapangasiwa ng pabrika. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang pakikipagtulungan. Pasok ka na. Magandang araw. Halika, maupo kayong dalawa. Saan mo ako nakilala? Paano mo ako nahanap? Siyempre, sa nakaraang buhay. Mula sa iyong yaman sa real estate. Na nakikita sa iyong memoir. Tadhana. Huwag ipaalam sa iba. Boss Wang. Dumating kami ngayon. Dahil alam namin na dumating ka ngayong pagkakataon. Nais naming makahanap ng pangmatagalang kasosyo na bakal na pabrika para sa inyong proyekto sa real estate. Ano sa tingin ninyo? Tungkol sa aming pabrika. Nakita ko na ang mga impormasyon. Medyo okay lang. Walang gaanong bentahe. Hindi ko alam kung paano mo ako nahanap. Pero, pakiuwi na lang. Kaya, kung sasabihin ko, ang una naming klase ng bakal. 1 tonelada. Kailangan lang ng 1,200 yuan. Ikaw, hindi mo ba ako tinutokso? Batang ito, paano naman yan, Boss Wang? Kung hindi ako naniniwala, bakit ako magbubukas ng export? Siyempre, kaya niyang ibigay ang presyong ito sa'yo. Alam mo ba ang presyo sa labas ng merkado? Oh, may alitan ka ba sa pabrika ng bakal? Gusto mong mapagsara ito agad? Paano mangyayari yon, Boss Wang? Kailangan mo lang isaalang-alang ang presyo na ibinigay ko sa iyo. Kung handa ka ba na makipagtulungan sa amin. Hindi mo ako maluloko ng bakal na may problema sa kalidad. Ako ay isang seryosong negosyante. Ito ay ang sertipiko ng kalidad ng aming pabrika ng bakal. Hindi ko kayang magsinungaling tungkol dito. At saka, tingnan mo ang aming accountant. Hindi na siya makapagsalita. Alam mo na. Sigurado ako, binigyan kita ng pinakamababang presyo. Karaniwang ginagamit binigyan kita ng pinakamababang presyo. Inspector per matotoong istasyon. Ayos. Sana, sinasabi ni Ginoong Lin ang totoo. Tayo, masaya ang pakikipagtulungan.
Yao Zong, hindi ka ba nagbibiro? Yung bakal sa labas, nabenta na ng 2,400. Ngayon pag nagsalita ka, naging 1,020. Ay naku, wag nang pag-usapan ang kita. Pagdating ng panahon, kung hindi tayo malulugi, ayos na iyon. Pasalamat na tayo sa langit. Alam ko na. Ikaw, alam mo pa rin na. Ay naku, hindi mo ba alam na itinutulak mo ang pabrika? Papunta sa apoy. Sa huli, malulugi tayo at magsasara. Ano ang mangyayari sa amin, mga manggagawa? Hindi mo dapat gawin yan. Sino ang nagsabi na malulugi tayo? Mag-relax ka. Ang gastos ng order na ito ay ibabawas sa aking account. Kahit gaano kalugi, ay babayaran ko ng buo. Ito. Anong balak ng batang ito? Talaga, umalis na si Zhangje. Bumalik ka at ayusin agad ang kontrata. Hanapin si Boss Wang para pirmahan. Narito na, narito na. Ito ang sweldo mo para sa buwan na ito. Bilangin mo. Salamat, Ginoong tagapangasiwa. Walang anuman. Ito ang nararapat sa inyo. Naghugas ng pera ngayong buwan. Nakapagbalik na ang 10 beses na cashback. Kabuang 50,000. Nailipat na sa pangunahing account. Magpatuloy lang sa pagsisikap. Yao Zong, sabi ni Boss Wang. Hindi na siya pupunta para pumirma ng kontrata. Anong nangyari? Anong nangyari? Bigla silang nagbago ng isip. Sabi nila pag-iisipan pa nila. Kaya pinabalik lang ako. Ibigay mo sa akin yung numero niya. Nainiwan niya nung umalis siya. Oh, oh. Boss Wang. Ako si Linya Ozong. Gusto ko ng dahilan. Kapatid, hindi ko ito kasalanan. Masyadong mababa ang alok mo. Ako ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Ang kalidad ng mga hilaw na materyales. Maaari itong magdulot ng panganib sa buhay ng tao. Tama ba? Sino ang nagsabi sa iyo ng anuman? Kahapon, yung isa pang pabrika ng bakal sa inyo. Nagpadala ng tao dito. Ipinakita sa akin ang ilang bagay. Kayo, yung mga luma nating makina sa pabrika ng bakal. Ang gumagawa ng bakal. Maaaring, hindi makalusot sa ating pamantayan sa pagtanggap. Mga kasama, wag na nating sayangin ang oras. Sandali lang. Dito tayo. Sa ibang pabrika. Naalala ko. Sa pamilya Wang yata. Boss Wang. Kahit gaano pa kaganda o kasama ang kalidad natin, hindi natin pwedeng pakinggan ang iba. Saka na lang ang sabi-sabi. Baka. Bukas, pumunta ka sa pabrika ko. Gusto ko. Naisipin mo. Na sa presyo kong ito, mukhang hindi mo makukuha sa ibang pabrika. Sige na. Bukas, dadalhin ko ang mga tao roon. Tiyak na hindi ko bibigyan si Boss Wang. Pamilya Wang. Sasaluhin mula sa gitna. Aynan. Nagnanakaw ka sa akin. Muling nabuhay na ako. Si Wang Yufu, ang tanga. Isang barya. Huwag mong isipin na maukuha mo dito. Ay naku. Hindi ba si directly natin ito? Paano? Magpapatibay ba tayo ng kontrata? Ito ay... Sino bang aso ang pinalabas dito? Yo, 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 hey. Tingnan mo kung ano ang kaya mo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Boss Wang. Kailangan makipag-ugnayan sa aming pabrika para magpirma ng kontrata. Ah, ganun ba? Pero Boss Wang, sabi sa akin, bukas ay pupunta siya sa pabrika ko para tingnan ang makina. Kaya, kayo dito, sa mga sirang kagamitan ng pabrika. Baka ikaw na lang. Lumabas muna tayo tingnan. Si Boss Wang, nasa inyo lang ang kalokohan na ito. Huwag mong takutin si Boss Wang, para hindi siya matakot at umalis. Tumawa ka. Masaya ka na ba? Kung hindi, bukas pa tayo uli. Kapag pumirma ka ng kontrata sa amin, hindi ka na makakatawa. Bago pa man magdilim, nananaginip ka na. CJ. Bukas, si Boss Wang. Pipiliin kaya ang kumpanyang ito, na maliit at sira-sira. Yao Zong.
Bakit tayo nandito? Pamilya Wang, hindi ba't sinabing luma na ang kagamitan natin? Palitan ng bago. Ito ay madaling palitan. Ano bang mahirap dito? Magandang araw sa inyo. Lin, tama ba? Anong gusto mong bilhin? Anong uri ng kagamitan? Para sa pabrika ng bakal. Kompletong set. Gusto ko ang pinakamahal. Buhay probinsya. Alam mo ba itong bagay na ito? Magkano ba? Kunin mo ang pinakamahal. Kaya mo ba? Oh, magkano? Yaozong. Hindi naman kailangan ng maliit na pabrika namin. Wala namang silbi. Napakamahal ng kagamitan na ito. Kalkulahin mo. Ang gastos at kita. Tama nga. Gaano kalaki ang kakayahan? Ay dapat magdala ng ganoong kalaking karga. Huwag dito. Magsinungaling para magmukhang mayaman. Ah, Ginoong Lin. Pwede po ba ninyong sabihin sa akin ng detalyado ang tungkol sa mga specifications ng pabrika? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang pinakaangkop na makina. Oh, hindi kailangan. Gusto ko ang pinakamahal. Wala kayo nito. Kaya, pupunta ako sa ibang lugar. Ang pinakamahal dito ay ang pinakamagandang makina. Mula sa isang batch sa bodega. Mga makina na inangkat mula sa Germany. Tungkol sa presyo. Bakit ka nakikipag-usap sa dalawang probinsyanong ito? Ano pa ang sinasabi mo? Huwag na nating pag-usapan ang mataas na presyo ng kargamentong ito. Tungkol sa gasto sa produksyon. Kailangan talagang isama ang mga ganitong maliliit na pabrika para makasabay sa kanila. Noong una, kung hindi ka masigasig na nagrekomenda, ang kumpanya namin, hindi talaga mangyayari. Makapasok sa mga paninda na iyon. Itong mga paninda, mabebenta ba o hindi? Mahalaga sa'yo, di ba? Itong batch, kung hindi pa maibebenta ngayong linggo, kailangan itong ibalik sa Germany. Gastos. Lahat ng yon, siya ang magbabayad. Paano? Gusto mong magpanggap? Ang kwento ng bayani na nagligtas ng babae. Kailangan ding tingnan iyan, kung mayroon ka bang kakayahan. Kukunin ko ang kargamentong iyon. Maghanda ka ng kontrata. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam mo ba ang kargamentong iyon? Magkano ito? Kayo dalawang magbubukang probinsyano. May alam kayo. Oh, magkano? Ginoo. Yung mga paninda nyo ay hindi bababa sa 8 milyon. Mas maganda sana. Ipakita ko sa iyo ang iba. Bakit hindi ka nagsasalita? Sa buhay na ito, hindi mo pa nakita ang 8 milyon, di ba? Kinuha ko na ito. Ngayon, bakit hindi ka nagsasalita? Lumabas na ako. Ng 10 milyon. Yaozong, huwag kang magpadalos-dalos. Ikaw. Siguro siya ang assistant niya, di ba? Anong nakatitig ka pa dyan? Pumunta ka na gumawa ng kontrata. Hindi ko narinig ang sinabi ng kliyente. Kung ang kliyente ay hindi masaya mamaya at umalis, tiyak na ang kumpanya ay mananagot sa iyo. Ginoong Lin, mas mabuti na dalhin kita sa bodega para tingnan ang iba kung talagang kailangan mo. Hindi na. Kakausapin ko lang ang mga katrabaho, hindi ito ang tamang oras. Kung hindi mo kailangan ang batch na iyon, meron pa akong iba dito. Oh, hindi na kailangan. Kailangan ko lang ang batch na ito. Yung bagay na iyon. Hindi ko naman maintindihan. Bukas. Diretso mo na lang akong dalhin sa pabrika. Bakit? Walang anuman. Sige, pupunta ako para ipaalala ang kontrata. Ballpen. Tama nga. Itong batch ng mga makina. Maagang darating bukas. Sa pabrika namin. Kukunin ko ang kontrata mamaya. At agad kong ipapadala sa inyo. Nakatukoy na ng mga pag-ugaling labis sa paggastos. Nagsasagawa ng 10 beses na rebate. Malaki ang halaga ng cashback na ito. Ihiwalay namin ito para sa iyo. Binabati kita, host. Paalisin mo. Bumubulong. Uwi na.
Ay naku. Hindi naman siguro. Kuya Zhang. Ikaw, bata. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo. Itong makina. Itong maliit na templo natin. Hindi naman kailangan ng ganitong kagandang makina. Bumabalik ka pa sa tao. Dagdag pa ng 2 milyon. Bakit ang gastos mo naman? Huwag kang mag-alala. Yung makina na gusto ko. Ako ang magbabayad. Sa pagkakataong ito, halimaw ang ipinakita mo, hindi katulad nung una. Kaya nagulat na. Nasasanay na ako sa iyong pag-aaksaya. Sa ibang kumpanya, alam ko na, sasabihin mong ikaw ang magbabayad. Kaya tayo, ay maghihintay sa pagdating ni Boss Wang bukas. Sa kanyang pagbisita. CJ. Malamig ba? Walang problema kung hindi dumating si Boss Wang. Nasaan na ang makina natin? Bakit hindi pa dumarating? Baka magtanong ako. Doon sa kabila. Tingnan niyo ang mga lumang kagamitan na ito. Ilang taon na. Narito na. Ginoong Lin. Nandito na si Ginoong Wang. Ginoong Lin. Pasensya na. May biglaang bagay. Walang anuman. Ay. Sisiw ko na lang. Ako. Kasama si Boss Wang. Pumunta muna sa pabrika namin. Tumingin ng paligid. Nakapag-aksaya din ako ng kaunting oras sa kanya. Itong makina. Bakit hindi pa dumarating? Ito. Boss Wang. Baka. Dalhin kita para kumain muna. Dito sa amin. Ay. Hindi pa naman tanghali. Anong pagkain ang kakainin? Ang abala ni Boss Wang. Huwag nang sayangin ang oras niya. Maliban na lang kung ayaw ninyong ipakita sa kanya. Director Lin. Kahit na, ang alok ninyo, gusto ko ito ng labis. Ngunit tungkol dito, hindi ito pwedeng pilitin. Kung hindi, paano? Tayo, pumasok at tingnan. Alaynan. Pakiusap. Pasukin nyo, silipin nyo muna. Director Lin. Dumating ako ngayon. Partikular na naghahanap ako ng isang pabrika na pwedeng makipagtulungan ng matagal. Masyadong lumana ang mga makina nyo. Kung sakali man, kung may mga problema sa susunod, anumang bagay. Alam ko ito, Boss Wang. Ngunit, maaari bang maghintay ka sandali? Ang bagong kagamitan namin, darating na agad. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Hindi pwede, ayaw talaga. Malaking negosyo ito. Huwag tayong magsinungaling. Boss Wang. Kaya susundin natin ang napagkasunduan dati. Boss Wang. Sige, susundin natin ang napagkasunduan dati. Nalagdaan. Dito. Ayos na. Boss, dumating na ang bagong makina. Boss Wang. Ngayon ay, maaari bang patunayan na hindi namin kayo niloko? Hindi nyo rin alam kung saan nakuha ang mga kalokohang ito. Niloloko lang si Ginoong Wang, di ba? Tara, tingnan ang kanilang bagong makina. CJ. Ginoong Wang. Pasensya na. Dumating na ang bago naming makina. Nandito na. Ano ngayon? Lesiu, kayong maliit na pabrika na to. Anong magandang makina ang mabibili nyo? Kahit ano paman. Hindi kasing ganda ng sa atin. Boss, itong makina. Ang binili nila ay gawang Aleman. Noong pumunta tayo sa ibang bansa, para mag-imbestiga yung modelo, na 800,000. Ilang daang libo? Director Lin. Alam mo ba kung magkano ang halaga nitong makina mo? Alam mo ba ang presyo na binigay mo dati? Yung dating mong presyo. Director Lin. Alam mo ba kung magkano ang halaga nitong makina mo? Alam mo ba ang presyo na binigay mo dati? Yung dating mong presyo. Hindi nagbago ang presyo. Pumunta. Mabilis, kunin ang kontrata. Pirmahan na ngayon. CJ. Sandali. Boss Wang. Hindi nila alam kung saan. Mga makina na ito na nirentahan.
Para linlangin kayo sa pag-sign ng kontrata. Huwag kayong magpaloko ah. Ginoong Lin. Narito ang resibo ng inyong bayad. Iingat kayo dito. Kung may problema sa makina sa hinaharap, makipag-ugnayan lang kayo sa amin. Boss Wang. Data sheet. Hindi ito pwedeng gawing peking. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong ipagawa sa iyong assistant. Natingnan. Paano mangyayari iyon? Ang pagkatao ni Director Lin. Nakatiyak ako. Pumunta na kunin ang kontrata. Director Lin. Yung presyo na binigay mo kay Boss Wang. Ang baba naman. Talagang magagamit mo ang gastos. Ganito kataas na kagamitan. Talagang magagamit mo. Gastos na ganito kamahal ang kagamitan. Anong sinasabi mo, Boss Wang? Kung hindi gagamitin, bakit natin ito bibilhin? Para bang ilalagay lang sa pader bilang dekorasyon? Hindi na kailangang sabihin pa. Naniniwala ako sa integridad ni Director Lin. Kung hindi naniniwala si Boss Wang. Naalala ko. Sa inyong pabrika, may serbisyo ng koleksyon ng lumang makina. Meron. Pakiusap, alisin mo lahat ng lumang makina na ito. Lahat ng ito. CJ. Babalik ako para kalkulahin ang pagkalugi para sa iyo. Iulat ko sa iyo ang presyo ng pag-recycle sa oras na iyon. Hindi na kailangan. Isipin mo na lang. Naibenta na ang mga basura. Isipin mo na lang na salamat sa pagpunta. Hindi na kailangan. Kamusta? Boss Wang, ano na? Mayroon ka pa bang alinlangan? Alam ko. Si Boss Wang ang pumirma ng kontrata para sa atin. Hindi ko alam. Akala ko si Boss Wang ay may pakikipagtulungan sa atin. Masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Boss Wang, may ibang bagay pang aasikasuhin ang aming manager. Pinapagawa ko sa mga tao sa labas. Nailipat ang makina sa katabing workshop. Kung hindi, dalhin ko kayo para makita. Tara na, tara na. Ilan? May kailangan ka pa ba? Ginoong Lin. Salamat sa iyo. Walang anuman. Huwag. Huwag mong gawin yan. Ako, pasensya na. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa inyo. Sa pagbili ng mga makinang ito. Kung hindi, sa ngayon. Tiyak na. Mapaparusahan at matatanggal ako sa kumpanya. Sige, mauna na ako. Naway pagpalain si Ginoong Lin at si Ginang Lin. Masaya ang buhay. Hindi. Hindi tayo. Iyon. Si Ilan. Nandyan ako. May isa pang batch ng datos. Na kailangang tingnan. Ikaw, gusto mo bang sumama? Sige, umalis na tayo. Ginoong Lin. Tara na. Tara. Sinasabihan ka ng tatay mo. Makinig ka na lang. Kailangan talagang makipagtalo sa kanya. Hindi kanya paparusahan. Sino ang parurusahan? Hindi ko sinasabi na ikaw. Yung si Wang Qiangsheng. Kailangan na niyang pumirma. Kung pipigilan mo siya, na hindi pumunta kay Linya Ozong, ang pato na ito na nasa kamay, ay makakalipad na. Paano ko ba alam? Yung batang palasak na iyon, talagang gumagastos ng ganun karaming pera, para bumili ng kagamitan. Ikaw. Ikaw. Sige na. Maging tapat ka na lang at magdasal. Sa susunod, huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Yung batang Lin hindi basta-basta. Sa susunod, huwag masyadong makipag-away sa kanya. Eh. Ay, ikaw na pabayang anak. Balang araw pagsisisihan mo ito, nang aagaw ka sa akin. Sa nakaraang buhay, wala akong nabili ni isang bagong damit, para sa kanya. Sobrang mahilig sa ganda.
Sa huli. Ang ganda. Subukan mo. Alaynan. Maligayang kaarawan. Binilihan mo ako ng relo na ibinigay ko sa'yo. Binenta mo para sa alak, no? Binilihan mo ako ng relo na ibinigay ko sa'yo. Binenta mo para sa alak, no? Tumigil ka. Alam. Ano ba talaga? Sige na. Benta na ang lahat. Umalis ka na sa bahay mo. Huwag na akong hanapin. Noong time na yon, malinaw na ang relo. Nakuha ng mga nagpapautang. Ngunit para mapalaya si Ilan, niloko ko siya. Ako. Itong relo. Tulungan mo akong dalhin ito. Hindi ba't si Lin ang tamad na anak? Aba. Bakit hindi ka nagsasalita? Itong relo na ito. Tulungan mo akong kunin. Kukunin ko itong relo na ito. Ay, Ginoo Wang. Bakit ka nandito ngayon? Ang ganda ng paningin mo. Ito ay imported. Ipapak ko na para sa iyo. Alaynan. Maganda naman. Buo. Itong relo ay ang pinili namin. Unang pinili namin. Itong relo ay ang pinili namin. Unang pinili namin. Bili at pagbebenta. May mga patakaran tayo tungkol sa pagkakasunod-sunod. Wala akong narinig. Walang bingi na nagtatrabaho dito. Isa lang ang relo sa tindahan namin. Titingnan niyo lang ito ng kaunti. Huwag naman sanang makasagabal sa pagbebenta namin. Sabi ko na, ayaw kong bumili. Bumili. Alam mo ba kung gaano kamahal ang relo na to? Galing to sa Switzerland, imported. Isang piraso lang. Mahal na mahal, higit 1,000. Kaya mo bang bilhin to? 1,000, Gamitin mo to. 1,000, Ipinapak ko na po kayo. Pakete. Sandali lang. Sabi ko, hindi ako bibili, di ba? Itong relo. Kahit na medyo mababa ang presyo. Pero, okay naman ang itsura. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Sandali. Mag-aalok ako ng 20,000. Oh, pwede pa bang makipagbid? Kung ganoon, mag-aalok ako ng 20,000. Ilan? Magbibigay ako ng 20,000. Magkano? 20. Sira ulo ka ba? 20. Gaano kalaki, gaano kaliit? Nakita mo na ba? May 20 ka pa rin. 2,000. Marami ba iyon? Tingnan mo ang ekspresyon mo. Hindi naman. Wala naman, di ba? Hindi ako nagkamali, di ba? 2,000. 2,000 para sa ganitong relo. Sino itong anak ng mayaman na nag-aaksaya? Tama nga. Maglalabas ako ng 20,000. 10. Tingnan mo siya. Nang aasar. Dagdagan ng isa. Magbibigay ako ng 100,000. Magkano yun? 100,000. 100,000. Talagang hindi pa ako nakakita niyan. Saan mo nasabi yun? Ba't ka nag-inarte? 100,000. Bumili ng isang piraso. Sira na ang relo. Magdadagdag pa ba ng presyo? Ako na bahala. Tanggap na. 100,000 para sa isang sira na relo. Halika, bata. Itong relo. Para sa iyo na. Itong relo. Para sa iyo na. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Na, hindi pa ako nakakita. Na. Na-detect ang pag-ugali ng pag-aaksaya. Ang kabuang rebate ay 1,000,000. Na-save na sa account ng host. Magpatuloy ka lang. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Tungkol sa relo na ito. Wala akong interes dito. Ikaw. Tulungan mo ako. Kunin mo itong relo.
Paano? Hindi ka pa umaalis? Kahit itong gusto mo pang agawin. 20,000. Bili ng isang sirang ito. Talagang kayo ang may kasalanan. Bakit hindi ka pa umuuwi? Alam ko na. Ang relo na ito ay para sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng ganito kaganda. Walang masyadong halaga yan. Dapat na lang muna itong isuot. Sa hinaharap, papalitan ko pa ito ng mas maganda. Alam Yozong. Hindi ka ba? May itinatago sa akin. Alam Yozong. Hindi ka ba? May itinatago sa akin. Anong itinatago ko sa'yo? May problema ka ba? Simula nang ihatid si Xiaoqui sa paaralan. Parang lagi kang nakasunod. Pinipilit mo ang sarili mo. Pinipilit mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang nasa puso mo? Wala naman. Ang nararamdaman ko lang. Na sobra akong naging masama sa inyo dati. Lin Yaozong. Nasa masamang mood ka lang. Naiintindihan ko. Hindi ko rin naman nararamdaman na mahirap. Lin Yaozong. Hindi ka ba naloko? Bumalik ka sa akin ngayon. Tutulungan kitang magbayad ng utang, okay ba? Umalis ka na. Yilan, hindi mo alam. Talagang marami akong maling nagawa. Ayos lang. Kung ganon, hindi ko alam. Huwag ka ring mag-alala para sa akin. Huwag kang makaramdam ng guilt sa mga bagay na hindi mo alam. Sa nakaraang buhay ko, ano kayang mabuting gawa ang nagawa ko? Tiyokin. Yaozong, nandito ka na. May anunsyo ang lungsod ngayon. Sa loob ng ilang araw, magpapadala sila ng tao. Sa iba't ibang pabrika at minahan. Suriin ang kalikasan at kapaligiran. Yung pabrika namin. Tingnan natin kung kailangan maghanap ng tao. Mag-ayos-ayos tayo. Anong aayusin? Anong aayusin? Ito ang pagsusuri sa kalikasan at kapaligiran. Hindi ito ang unang beses. Noong nakaraan, nagbigay tayo ng pera. Para sa mga taga-suri. Kahit paano, nakakalusot tayo. Ngayon taon. Tito Aikin. Ngayong taon. Anong dokumento ang ipinadala ng lungsod? Dokumento bilang 62. Bakit mo tinatanong yan? Numero 62. Naalala ko yung inspeksyon na yun. Noong nakaraan, ako yun. Sa oras na yun, umalis na ako. Sabi nila, buong pabrika at minahan. Lahat ay pinaparusahan at kailangang mag-ayos. Anong nangyari? Walang anuman, Tiyokin. Ngayon taon, hindi na tayo magbibigay. Alaynan, kaya't kung makatagpo tayo ng mahirap kausap, baka mapagmulta tayo. Kailangan nating ayusin. Ano bang gagawin natin? Basta't makamit natin ang pamantayan, ayos na iyon. Kung sinabi na ng mga nakatataas, susundin natin ang mga kinakailangan. Kapag naabot na ang pamantayan sa pagsusuri, wala nang problema. Walang dahilan, Ginoong Direktor. Sang-ayon din ako na hindi naman kailangan. Ang pabrika natin sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng pagbabago. Parang nagpalit ng dugo. Kailangan pang huminto. Hindi naman ito kailangan, di ba? Paano tayo kikita sa ganito? Ay naku. Tingnan mo. Sabi ko na, mga manggagawa, hindi susuporta, di ba? Sabi ko na, hindi dapat suportahan ng mga manggagawa. Huwag na nating pag-usapan ang gastos. Sa sinabi mo lang, pagpapalit ng gasolina, pagtatapon ng basura, hindi ito matatapos sa isang araw o dalawa. Hindi ito kayang tapusin. Sa panahong ito, hindi naman pwedeng, umupo lang at maghintay. Nakapag-ugnayan na ako, sa ahensya ng kapaligiran, mga tagapamahala, tungkol dito, ganito na ang napagkasunduan. Ngunit, hindi ito nakakaapekto sa kita ng lahat. Lahat tayo ay nasa bahay na may bayad na bakasyon. Ano? Ano ang tinatawag na bayad na bakasyon, Ginoong tagapangasiwa? Nakalimutan ko. Sa oras na ito, parang hindi pa lumalabas ang salitang ito. Tama. Ibig sabihin, nasa bahay kayo at nagpapahinga. Patuloy ang sahod. Totoo ba? Anong ginagawa mo dyan? Umalis ka na at umuwi agad. Nagpadala pa ako ng tao kanina hapon para mag-install ng makina para sa pag-aalis ng basura. Kaya talaga, umalis na tayo, Direk. Bakit ka nandito?
Ilian, bakit ka nandito? Dumaan lang ako. Anong nangyari sa pabrika? Bakit lahat umuwi na? Pinapauwi ko na sila para magpahinga. Pagkatapos maayos ang pabrika, babalik sila sa trabaho. Oy, Linya Ozong. Kakalabas ko lang, nakita ko ang mga tao sa pabrika ninyo. Lahat sila umuwi na. Ikaw, anak ng yaman, sa wakas ay, nagawa mong ipasara ang pabrika. Na ito. Talaga namang wala. Pasensya na sa pag-aasa mo. Narinig ko kay Laukin, na hindi kayo nagbibigay ng regalo sa inspeksyon doon. Talaga bang handa kang gumastos ng walang kabuluhan? Para sa mga kagamitan sa pangangalaga sa kapaligiran. Tiate, Director Lin. Sigurado ka bang gusto mong palitan ang kagamitan? Siyempre, dahil nasabi na nga sa itaas, kailangan nating sundin. Kung hindi, kapag sinuri, hindi pasok. May multa tayo niyan. Tama na yan. Tapos na talaga itong ikabit. Ilang beses na itong sinuri. Ganito na lagi ang nangyayari. Ikaw lang ang nag-aaksaya ng pera. Sinasabi ko sa inyo, mas mabuting huwag na lang magpakaabala. Kung hindi, sa huli, naibigay na ang regalo, at naparusahan pa kayo. Kailangan pa ng pahinga at pagbabago. Hindi na namin kailangan ang paalala mo. Magbago ka na lang sa sarili mo. Nasa tuktok ng ulo ang mga mata. Hindi ka natatakot na matumba habang naglalakad. Sinasabihan nila ako, huwag gawin ang ganito. Bakit hindi ka nagsasalita? Ako. Bakit ko naman kailangang sabihin ikaw? Sobrang labis ng polusyon sa kapaligiran. Talagang mali na. Isang grupo ng mga tao araw-araw. Hindi iniisip kung paano ito ayusin. Nais lang isipin araw-araw. Suhulan ang mga nag-iinspeksyon. Tama si Ginoong Qin. Sila, naghihintay na lang na mapagsabihan. Hahaha. Anong ginagawa nito? Huwag mo na siyang pansinin. Tungkol sa alokasyon ng tubig sa ating pabrika. Nagawa mo na ba? Suriin natin sa ilang araw. Huwag masyadong halata. Kung hindi, magiging mahirap kay Lije. Hindi siya madali lokohin. Huwag kang mag-alala, kuya. Nagawa ko na ang tubo. Direkta na ito sa ating barangay. Sa ilog sa likod. Siguradong hindi nila mahahanap. CJ. Kuya Lee. Salamat sa pagtatrabaho. Ikaw ay hindi si Team Leader Lai. Nag-inspeksyon ba kayo? Si Li Shi ay direktang dinala para sa investigasyon dahil sa issue sa kanyang estilo. Dahil dito, ang pagsusuring ito ay direktang hawak namin. Ano? Ganun pala iyon. Tingnan mo, malayo ang nilakbay ninyo. Medyo nakakapagod din. Bakit hindi? Dalhin namin kayo para kumain. Kami. Hindi pasado ang kagamitan sa gasolina. Maghanda ng pagsasaayos. Multa. Bukas ay may espesyal na tao na magdadala nito. Bukod dito, huwag nang magtapo ng dumi sa ilog. Maging, sino ang susunod na kumpanya? Ang pabrika ng bakal sa dulo ng nayon. Ang namamahala ay Linya Ozong. Pinuno. Si Linya Ozong. Kilala ko ang bakal na pabrika. Pinuno. Si Linya Ozong. Kilala ko ang bakal na pabrika. Iyan ay sa aming nayon. Pinakamatandang pabrika ng bakal. Kailangan mong suriin ito ng mabuti. Sasamahan kita. Tara na. Kailangan ding ayusin ang may apelyidong Lin. Kailangan kong sumunod sa inspeksyon na ito. Huwag siyang hayaang makipagsabuatan sa may apelyidong Lin. Oy, Ginoong Lin. Hintayin mo na. Mukhang maayos ang pagsusuri ni Ginoong Wang. Lahat ay maayos. Pinuno, pumasok ka na at tingnan mo. Huwag mong hayaang maantala ang iyong mga gawain. Dalhin mo na ang ilan sa loob. Maging maayos sa pakikipagtulungan. Pangulo. Nandito. Wang Yufu. Bakit ka nandito? Siyempre, para makita kang maparusahan. Oh. Ganoon ba? Ginoong Wang. Yung pabrika nyo, ay naparusahan na.
Ginoong Wang, yung pabrika nyo ay naparusahan na. Hayaan mong hulaan ko. Magkano ang multa? Tingnan mo. Naging itim na ang iyong maliit na mukha. Ay, nakalimutan ko. Ang mukha mo, ganyan na talaga. Sa halip na alagaan ang aming pabrika, mas mabuting isipin mo ng mabuti. Makikita ito mamaya sa pagsusuri. Anong gagawin mo na ngayon? Alam mo na kung ano ang gagawin mo. Siguradong hindi makakatugon ang aming pabrika. Akala mo ba ako tanga? Kayo lang ang luma ninyong pabrika na may sirang kagamitan. Makakatugon ba? Maliban na lang kung pinalitan mo lahat ng kagamitan na ito. Noong nakaraang buhay ko, bakit namatay ako sa taong walang utak na katulad mo? Walang hiya kang tanga. Sino ba ang sinisigawan mo? Wala naman. Sinasabi ko lang ng objectively. Yung tungkol sa'yo. Narito na. Maghintay ka. Wala namang silbi ang pagyayabang mo sa akin. Dinala kita rito para parusahan. Ang ganda talaga ng pabrika mo. Ginoong Lin, ikaw ang aking susuriin. Sa lahat ng pabrika, yung pinakamahusay. Di ka nagtipid sa effort, di ba? Wala naman. Di ba? Yung aming pinuno, muling nagsusuri, muling nag-i-install, para sa pagsasaayos. Nagtalaga ng ilang araw na bakasyon para sa mga manggagawa. Natatakot lang na may hindi pumasa. Kailangan namin ang ganitong espiritu ng pakikipagtulungan. Ang mga hindi pumasa ay dapat talakayin ng mabuti. Kay Ginoong Lin. Huwag kang mag-alala. Babalik ako at mag-uusap sa itaas. Sa oras na iyon para sa inyong pabrika, hihilingin ko ang isang pabrika ng halimbawa sa kapaligiran. Tara, punta tayo sa susunod. Ang galing, Yao Zong. Hindi naman siguro, Zhang Jie. Ay naku. Naririnig mo ba, Direktor? Paligid, paligid, paligid. Hindi lang ito isang pangalan. Buwis. Bumili ng lupa. Pakikipagtulungan. Dito sa itaas. Kailangan tayong bigyan ng prioridad na diskwento. Ginoong Wang, bakit hindi ka pa umaalis? Naghihintay, para ibahagi sa iyo ang karanasan. Hindi na kailangang hinga. Tara na. Sabi mo talagang kakaiba ito. Yung pamilyang Lin itong pasaway. Talagang pinagawa niya yung luma at sira-sirang pabrika. Paano niya naisip na ito ang pagkakataon? Nandyan para suriin ang polusyon. Baka may koneksyon ang batang ito. Sa tingin ko, mas mabuting sabihin mo ng direkta na siya ay isang Diyos na kayang makita ang hinaharap. Huwag kang tumawa. Ngayon, sinabi ng pangalawang kapatid ko na parang may pinasok ang batang ito. Mga stock at iba pa. Malaki ang kita. Baka talagang may makuha tayo. Gusto nang ang pumunta ng kuya ko. Baka magtanong ako sa kanya. Para sa akin. Mas mabuti pang huwag ka nang makipag-away sa kanya. Baka talagang itong batang ito. Medyo may sinasabi nga. Stock. Pagkakaalam sa hinaharap. Yung kanina, anong stock ang binili niya? Gusto ko rin. Maglalagay ako dito ng order. Tia, ano ito? Dumating si Ilan. Yung bagong bahay namin. Hindi na ayos na ba? Naisip ko lang. Ayusin ang mga gamit, bumalik na sa dati. Palagi na lang sa inyo bahay. Pasensya na sa inyo ni tatay mo. Ate Ilan, nandito ka ba para hanapin si kuya ko? Yun. Yun nga. Pumunta si Ilan sa'yo. Sobrang gulo sa bahay. Dalhin mo siya palabas para mag-usap. CJ.
Kayo dalawa, lumabas kayo para mag-usap. CJ. Bakit biglang gusto mong lumipat? Ay, nandito naman ako sa bahay mo. Ilang taon na akong nanirahan dito. Kung magpapatuloy ito, sasabihin ng iba na ako'y umaasa sa pamilya at kumakain ng iyong pera. Hindi ko naman sinabi iyon. Huwag mong pakinggan sila. Nang aasar lang sila. Ang bahay namin, talagang natapos na ang renovation. Umaasa rin ang mga magulang na makauwi na. Saka na lang. Gusto kong manatili dito. Paano na kapag nagpakasal ako? Magpapakasal. At, sino? Hindi ko alam. Sino ang pakakasalan? Linya Ozong. Sa'yo. Pwede ba? Alainan. Huwag. Ayaw ko namang manghingi ng kasal sa'yo dito sa bakuran. Hindi ko pa napag-iisipan kung kailan. Saang lugar kaya? Hindi pwedeng dito. Alainan. Tama nga. Sabi ni Tiazang na. Yung si Wang, kamakailan, parang bumili ng stock. Kumita siya ng maraming pera. Bumalik ka. Kailangan mong bantayan si Xiaoqi. Huwag mong hayaang muling mang-abala siya. Mag-relax ka. Hindi siya tatagal ng ilang araw. Sinasabi ko siya, bakit bigla siyang bumili ng stocks? At kumita pa. Gumaya sa akin. Hayaan kang matuto ng mabuti. Tandaan mo noong nakaraang buhay. May isang stock na bumagsak ng husto. Anong tawag dito? Naaalala ko na. Winning real estate. Si Wang Yufu. Hindi ba gusto niyang gayahin ako? Huwag mo akong bigin ah. Paano ka makikialam dito? Ay. Ay naku, Kuya Zhang. Ninakot ako. Akala ko si Ilan. May tao palang nakatago sa bahay. Hindi pa na ipapadala kay Ilan. Ngayon gabi ipapadala. Sige na, inumin natin lahat. Tama. Natuklasan ng pagkalugi sa stocks. Nakatugon sa mga kahilingan ng nagbebenta. Inaasahang makakakuha ng 1 milyon na cashback. Pakiingat ang host sa pagtanggap. Ang bilis naman. Nawala na agad ng 1 milyon. Ay. Sayang naman. Kung nakita lang si Wang Yufu. Ang cute niya. Mukhang nalugi. Tieke. Anong? Nalugi na ng 2 milyon. Epekto ito ng presyo ng stock. Dito sa amin. Tapos na lahat. Linya Ozong. Batang yun. Kung ako'y mapapahamak. Huwag ka ring umasa na gagaan ang buhay mo. Binabati kita, Ilan. Anong binabati? Hindi si Yao Zong. Ay, hindi siya. Yung batang si Lin Yao Zong. Gusto ko pa sanang itanong sa'yo, kuya. Hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Matagal na siyang umalis. Sabi niya pupunta siya sa'yo. Wala. May nangyari ba sa kanya? Hindi ba't siya ang nagmamakaawa sa'yo na pakasalan? Hapon. Nakita ko pa nga siyang may dalang singsing. Hindi mo pa ba siya nakita? Wala. Hindi pa siya bumabalik. Yilan. Saan ka pupunta?
Pupunta ako sa pabrika ng bakal para maghanap. Huwag mo munang sabihin sa mga magulang niya. Sasama ako sa'yo. Tawagin natin ang lahat para maghanap. CJ. Ito ay. Gising na. Naglakas loob kang i-kidnap ako. Ano pa ang hindi ko kayang gawin? Lin Yaozong. Kung hindi dahil sa iyo. Ginoong Lin. Paano ko magagawa ang ganito? Nakarating sa ganitong kalagayan. Wang Yufu. Ginawa mo ito ng sadya. Para lokohin akong bumili ng mga bagay na iyon. Anong kinalaman nito sa akin? Ikaw ang gumastos ng pera. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa sitwasyong ito. Kung may dapat sisihin, sisiin mo ang sarili mo. Masamang kapalaran. Ikaw. Anong kinalaman ko dyan? Kung hindi ka bumili ng stock na iyon, paano ako bibili kasabay mo? At hindi sana ako napunta sa ganito. Wala nang natira kahit isang sentimo. Masaya ka na. Sana'y masisi mo ang malas mo. Kahit na ikidnap mo ako. Hindi mo na maibabalik ang pera mo. Wala akong inaasahan na makakabalik ang pera ko. Bibigyan kita ng babala. Ikaw ay nalalabag ang batas. Ako na ang mauuna. Hindi na mahalaga kung ikaw ay lumalabag sa batas o hindi. Ako na ang tatapos. Kailangan ka pa ring isama bilang pantapal. Lin Yaozong. Ito ay kay Yaozong. Nakita ko pa ito kaninang hapon. Hindi kaya si Wang Yufu ang pinakamalaking kalaban ni Lin Yaozong? Siya na yun. Hindi kaya niya siya binugbog. Tingnan natin sa gubat sa tabi ng nayon. Sa susunod, tandaan mong itali ng mahigpit. Yung tali. Akala mo makakalaya ka na sa pagkalas ng lubid. At makakatakas ka na. Sino ang nagsabing tatakas ako? Akala mo ba ikaw lang ang may galit sa akin? Simula nang bumalik ako noong unang araw, matagal ko nang gustong makipag-away sa iyo. Sa tingin mo, kung hindi mo ako tinali ngayon, hindi ko pa alam, paano kita sisingilin. Ngayon ay maayos na. Ngayon, ito ay tinatawag na makatarungang depensa. Halika. Yaozong. Doon. Mabilis. Tumakbo. Pinapayuhan kitang huwag kumilos. Kung hindi, ako'y mapapahamak ng hindi sinasadya. Ah, Yaozong. Yaozong. Halos mong mapatakot ako. Walang anuman. Kasi gising na ako, di ba? Yilan. Nakadream ako ng masama. Anong panaginip? Napanaginipan ko. Matapos akong lokohin ni Wang Yufu. Naging parang walang malay. Araw-araw uminom at maglaro ng baraha. Sa huli, nasira ko kayong tatlo. Sa magandang kalagayan, bakit ako makakagawa ng ganitong panaginip? Ayos lang. Ang mga pangarap ay kabaligtaran. Tingnan mo. Hindi ba't maayos naman tayo? Ngunit,
mayroon ding isang magandang bagay. Sa panaginip, ikinasal tayo. Hindi pa huli ngayon. Kuya, nagising ka na sa wakas. Kung hindi ka pa nagising, hindi ko na kayang itago. Kay itay at inay. Talaga namang, ikaw ang pinakamabait na kapatid na babae ng kuya mo. Ah, isa the way, bro. Nung dumating ako, narinig ko silang nagsasabi na nahuli na si Wang Yufu at may mga tao nang naghanap sa kanya. Sinasabi ang tungkol sa kanya na naglustay ng pondo. Ang tatay at kuya niya, lahat ay nahuli na. Tinatayang, magsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong. Si Wang Yufu, ang cute na iyon. Matagal nang dapat magkaroon ng ganitong kapalaran. Tapos na ang kanyang magandang buhay. Ang ating magandang buhay ay nagsisimula pa lamang.